bago natin simulan ang ating aralin, inaanyayahan ko kayong lahat na tumayo para sa gagawing panalangin. Gerlin, please, pangunahan ang panalangin. Let us pray. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side to light and guard, to rule and guide. Amen. Magandang umaga ulit, mga bata. Magandang umaga po, Teacher Kayla, at magandang umaga din, mga kaklase. So, bago natin simulan ang ating aralin, magtatala muna ako ng inyong attendance. Magaling dahil walang lumiban sa ating klase. Bigyan ng 5 bagsak ang inyong mga sarili. Okay. Kayo ba ay may mga alagang hayop sa inyong bahay? Apo! Ano-ano ang alagang hayop ninyo? Manok! Manok, Dog! Baboy! aso, Aso! baboy, oh, Baka! baka, Kambing! kambing. So, meron ako ditong mga hayop. Gusto ko ay pumili kayo kung anong hayop ang gusto nyong alagaan. Apo! Ellen. May napili na ba ang lahat? Apo! Okay, so tatawagin ko kayo isa-isa dito sa harapan at pagkatapos ay sasabihin nyo kung anong hayop ang inyong napili at ano ang mga tunog ng mga ito. Apo! So, Ellen, anong hayop ang napili mo? Ang hayop na napili ay manok. Ay tandang manok. Ano ang tunog ng isang tandang na manok? Tilaok. Tilaok, magaling. Roslyn, ano ba ang napili mong hayop? Ang napili kong hayop ay ibon. At ang tunog nito ay whip-whip. Magaling. So, Gerlin, ano ba ang hayop na napili mo at ano-ano ang mga tunog nito? Aso, pusa. Aw-aw. Meow-meow. Okay, magaling. Rhea, ano ba ang napili mong hayop at ano ang mga tunog nito? Ang napili kong hayop na alagaan ay bibi at baboy. Ang tunog ng bibi ay kwak, kwak. Ang tunog ng baboy ay uy, uy. Magaling! Bigyan ng 5 bagsak ang inyong mga sarili. So, alam nyo ba ang pambansang hayop dito sa Pilipinas? Opo! Ano ang pambansang hayop natin sa Pilipinas? Kalabaw! Okay, so, bakit kaya naging pambansang hayop natin ang isang kalabaw? Dahil masipag. Yes, Gerlin. Dahil masipag! Magaling. Tinaguri ang pambansang hayop ang kalabaw dahil sa kanyang kasipagan. Hindi sa kanyang laki, kundi sa kanyang kasipagan. At siya ang katuwang ng ating magsasaka sa pagtatrabaho sa bukid. So, sino naman ang tinaguri ang palaging giniginawan at palaging takot sa tubig? Ang kambing! Magaling, si Kambing. Si Kambing ay palaging takot at Sa ulan. palaging nilalamig. Tama. So, meron akong larawan dito ni Kambing at ni Kalabaw. Nais kong ihambing natin silang dalawa at tukuyin ang kanilang pagkakaiba. Ano kaya ang pagkakaiba ni Kambing at ni Kalabaw? Alam nyo ba? Hindi po. Mali po. Tignan natin kung ano ang kanilang pinagkaiba. Sa tingin nyo, ano ang kanilang pinagkaibang dalawa? Si kambing ay takot sa tubig. Magaling! Si Kambing ay takot sa tubig. Ay. Sulit. Okay. Hindi, okay lang. Lang na.
takot sa tubig. At si Kalabaw naman ay mahilig Mahilig magtampisaw magtampisaw sa tubig. Ano pa ang kanilang pinagkaiba? Malaki si Carabao. Magaling. Mas malaki si Carabao kesa kay kambing. Ano pa kaya sa palagay nyo ang kanilang pagkakaibang dalawa? Si kambing maliit. Si kambing ay maliit, tama? Kalabaw ay masipag. Correct. Si Kalabaw ay masipag at si kambing naman ay Nguya ng nguya nguya. lang ng nguya. O kain lang ng kain. Okay. So, base sa larawan na ipinakita ko, ano kaya sa palagay nyo ang ating aralin sa araw na ito? Ano? Tungkol sa hayop. Magaling! Bago natin simulan ang ating aralin, basahin muna natin ang layunin. Ang layunin natin sa araw na ito. So ano nga ulit yon? Sa palagay nyo, ano nga ulit yung pag-aaralan natin sa araw na ito? Tungkol sa hayop. So Ellen, pwede mo bang basahin ang layunin natin sa araw na ito? Dito sa A, ma'am. Yes, Ellen. A. Maunawaan ng bawat mag-aaral ang kahulugan ng pabula. B. Roslyn. Nabibigyang halaga ang nabasang pabula sa pamamagitan ng pagtukoy sa nabasang kwento. Yes, si Gerlin. Matutukoy ang mga elemento ng pabula sa kwento. So, maraming salamat sa pagbasa. Tama ang sagot ni Gerlin. Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa mga hayop o tinatawag nating Pabula. pabula. Ano nga ba ang pabula? May idea ba kayo kung ano ang pabula? Wala po. Okay, so ang pabula So, ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay pabula. So, ano nga ba ang pabula? Ang pabula, isang kwento kung saan mga hayop ang gumaganap at nagsasalita sa isang kwento. So, may nakita na ba kayong hayop na nagsasalita sa totoong buhay? Wala po. Magaling. Walang hayop ang nagsasalita sa totoong buhay. Pero sa kwento ay meron. So, ang pabula ay may 5 elemento. May idea ba kayo kung ano ang 5 elemento ng pabula? Wala po. So, ngayon ay pag-aaralan natin ang 5 elemento ng pabula. Ang pabula ay may 5 elemento. Una ay ang pamagat. Ellen, pakibasa nga kung ano ang pamagat. Ito ay tumutukoy sa pamagat ng kwento. Tama, ang pamagat ay tumutukoy sa paksa o pamagat ng isang kwento. Ito ay makikita sa unahan ng binabasang aklat o kwento. Ano naman ang tauhan? Gerlin, ano naman ang tauhan? Ito ay tumutukoy sa hayop o tao na gumaganap sa kwento. Tama. Ang tauhan ay tumutukoy sa tao o sa hayop na gumaganap sa isang kwento. Ano naman ang tagpuan, Roslyn? Ang tagpuan. Ito ay tumutukoy sa lugar kung saan naganap ang isang kwento. Tama. Ang tagpuan ay tumutukoy sa lugar kung saan naganap ang isang kwento. Rhea, ano naman pag sinabi nating banghay? Ang banghay, ito ang pagkasunod-sunod ng pangyayari sa kwento. Tama. Ang banghay ay ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. At panghuli ay aral. Roslyn, ano nga ba ang aral? Ito ay isang magandang aral na nakukuha sa kwento. Tama. Ang aral ay isang magandang aral na makukuha sa isang
Kwento. So naiintindihan niyo ba ang 5 elemento ng pabula? Opo. Ano nga ulit ang 5 elemento ng pabula? Pamagat, tauhan, tagpuan, banghay, aral. Tama. So dahil alam niyo na ang pabula at ang 5 nitong elemento, nais kong malaman kung may natutunan ba kayo sa ating pinag-aralan ngayong araw. So, kumuha kayo ng isang papel at sagutan ang mga sumusunod. Natapos niyo na ba ang sagutan? Opo. Tignan natin kung tama nga ba ang inyong mga sagot. So, Ellen, sagutan ang unang bilang. Ito ay, number 1, ito ay hayop ng tao na gumaganap sa kwento. Anong elemento ng pabula ang ginamit? Ito ay hayop o tao na gumaganap sa kwento. Yes, Ellen? Tauhan. Tama. Number 1 is tauhan. So, pangalawa, Roslyn. Magandang aral na kuha sa kwento. Ito ay elemento sa pabula na tungkol sa aral. Magaling. So, Rhea, pakisagutan ang ikatlong bilang. Lugar kung saan naganap ang kwento. Tagpuan. Tama. Tagpuan. Pang-apat. Lugar kung saan naganap ang kwento. Pang-apat. Ay, Tumutukoy. Tumutukoy sa paksa ng kwento. Anong elemento ng pabula ang ginamit? Pamagat. Tama. Pamagat. At panghuling bilang, Rhea. Pagkasunod-sunod ng pangyayari sa kwento, banghay. Tama. Very good. Sino ang nakakuha ng perfect score? Me! Ako po. Magaling! Bigyan ng 5 bagsak ang inyong mga sarili dahil tama lahat ng inyong sagot. Dahil naunawaan nyo na ang pabula at ang 5 nitong elemento, natatandaan nyo pa ba kanina si Kalabaw at si Kambing? Opo. Okay, so sino nga ba ulit sila? Kambing takot sa tubig. At si Kalabaw naman ay ang ating Masibag. Hayop. hayop. Tama. So, meron akong inihandang kwento tungkol sa Kalabaw at Kambing. So, ano ang dapat nating gawin kapag may bumabasa? Makinig kay teacher. Tama. Ano pa? Tumahimik. Tama. Intindihin. Ano pa? Huwag maingay. Huwag magulo. Tama. So, ang pamagat ng ating kwento ay ang kwento ng Kalabaw at Kambing. Makinig kayong lahat dahil pagkatapos kong basahin ang aking binabasang kwento ay may tanong ako sa inyo. Apo. Naiintindihan ba? Apo. Okay. So, ang pamagat ng ating kwento ay ang kwento ng Kalabaw at Kambing. Isang araw, naliligo sa ilog si Kalabaw nang siya'y tapos na sa pagtatrabaho. Naligo siya ng buong araw hanggang sa lumubog na ang araw. Kinabukasan, si Kalabaw ay palakad-lakad papunta kung saan naroroon ang trabaho kasama ang kanyang amo hanggang sa hinayaan ito maghapon. Subalit, may isang hayop na nilalamig na dahil sa sobrang lamig ay nangangailangan ng tulong niya at ito ay si Kambing. Hindi lamang sa malamig ang panahon at ito ay lumakas na rin ang hangin. Ulan at maninilim ang langit. Nang si Kambing ay nakita niyang giniginaw ito, pinuntahan sa kinaroroonan upang tulungan.
Subalit si Kambing ay takot na takot sa tubig dahil siya'y mababasa. Ang ginawa ni Kalabaw ay naghakot ng iilang dahon ng saging at ginawang parang bahay kubo upang sa ito'y may mapagsilungan ang isang kambing. Kinabukasan, sila'y nakamulat na lamang ng maayos na ang takbo ng panahon nang sila'y makalabas sa ginawang bahay kubo na ginawa ni Kalabaw. Laking pasasalamat ni Kambing kay Kalabaw kasi di siya nabasa at napag-alagaan pa ito ni Kalabaw. Sa katagalan, sila ay naging magkaibigan kahit saan man sila maglakad, patuloy na nilalagay sa taos-puso ni Kambing ang ginawang tulong sa kanya ni Kalabaw. Naiintindihan niyo ba ang nabasa natin? Aba! Okay. So, ano nga ulit ang pamagat ng ating kwento? Si Kambing at si Kalabaw. Si Kalabaw at Ay, si Kalabaw. Tama, ang kwento ng Kalabaw at Kambing. Bago natin simulan ang ating pangkatang aktibidad, may tanong muna ako sa inyo. Ano nga ulit ang 5 elemento ng pabula? Tauhan, banghay, aral. Magaling. Ang 5 elemento ng pabula ay pamagat, tauhan, tagpuan, banghay, at aral. O hahatiin ko kayo sa 2 pangkat. Ang gagawin nyo ay idikit ang mga bahagi ng kwento sa tama nitong elemento. Naiintindihan ba? Okay. So sa loob ng envelope ay nakasulat dito ang panuto kaya basahin mong mabuti. Naiintindihan ba? Opo. So group 1 and group 2. Group 1. At pagkatapos nyong gawin ang aktibidad nyo ay pumili kayo ng isang tagaulat upang mag-discuss ng inyong ginawa. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para tapusin ang pangkatang aktibidad. Tapos na ba ang lahat? Apo. Okay, so idikit nyo na sa pisara ang inyong ginawa at titignan natin kung tama ba ang inyong mga sagot. Pangkat una, idikit nyo na sa pisara ang inyong sagot. At ipaliwanag kung ano ang inyong ginawa. Okay. Ang una is pamagat. Ang pamagat ng kwento ay ang kwento ni Kalabaw at ang kambing. Ang tauhan naman ay ang kalabaw at ang kambing. Tagpuan sa ilog. Banghay. Ang ginawa ni Kalabaw ay naghakot ng dahon ng saging at ginawang bahay kubo para makasilong si kambing. Ang aral naman dapat maging matulungin sa kapwa, lalo na sa panahong nangangailangan ka. Okay. So, tignan naman natin ang ginawa ng pangkat 2. Idikit na sa pisara at i-discuss kung ano ang inyong ginawa. Magandang umaga mga kaklase. Magandang umaga, teacher. Kami po ang pangkat 2. Ito po ang aming ginawa. Ang pamagat ng aming ginawa ay kwento ni Kalabaw at Kambing. Ang tauhan naman ay si Kalabaw at si Kambing. Ang tagpuan sa kwento ay sa ilog. Ang banghay sa kwento, ang ginawa ni Kalabaw ay naghakot ng dahon ng saging at ginawang bahay kubo para makasilong si Kambing. Ang aral naman sa kwento ay dapat maging matulungin sa kapwa, lalo na sa panahong kailangan ka. Yan lamang. Okay. So, tignan natin kung tama nga ba ang sagot ninyong lahat. So, sa pamagat, ang pamagat ng ating kwento kanina ay ang kwento ni Kalabaw at ni Kambing. Tama. At ang tauhan sa kwento ay si Kalabaw at si Kambing. Tama.
At ang tagpuan ay sa ilog. Tama. 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 At ang banghay sa kwento ay ang ginawa ni Kalabaw ay naghakot ng saging at ginawang bahay kubo para makasilong ang kanyang kaibigan na si Kambing. Tama. Tama. At ang aral na makukuha sa kwento ay dapat maging matulungin sa kapwa lalo na sa panahong kailangan ka. Magaling dahil tama lahat ng inyong sagot ay bigyan ng 5 bagsak ang inyong mga sarili. Okay. So, dahil alam nyo na ang pabula at ang 5 nitong elemento, maaari nyo bang sabihin sa akin kung ano ang pabula? Yes, Rhea. Ang pabula ay isang kwento kung saan ang mga hayop ang gumaganap at nagsasalita sila na parang tao. Okay. So, ano naman ang pamagat? Yes, Ellen. Ano naman ang pamagat? Ang pamagat ay makikita sa harap ng kwento. Okay. Ang pamagat ay ang paksa o ang pamagat sa kwento. Roslyn, ano naman pag sinabi nating tauhan? Ang tauhan, ito ay tumutukoy sa hayop o tao na gumaganap sa isang kwento. Tama. At ano naman pag sinabi nating banghay, Rhea? Ang banghay ito ay ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. At ang panghuli, aral. Ano naman ang aral? Gerlin? Ito ay isang magandang aral na makukuha sa kwento. Okay. So, dahil naiintindihan nyo na ang pabula at ang 5 nitong elemento, bigyan ng 5 bagsak ulit ang inyong mga sarili. Sad. Okay, so balikan natin ang kwento kanina. Sa tingin nyo ba, tama ang ginawa ni Kalabaw na tulungan si Kambing? Aba! Okay, kung kayo si Kalabaw, tutulungan nyo ba si Kambing? Opo. Yes, Rhea. Opo. Dahil, Kasi naaawa ako kay Kambing. Okay. So, bilang panglahat, maaari nyo bang sabihin kung ano ang natutunan nyo sa aral natin ngayon? maging matulungin. Dapat maging matulungin sa kapwa. Hayop. Magaling. Dapat maging matulungin sa kapwa. At ano naman ang natutunan nyo sa pabula at sa 5 nitong elemento? Ano naman ang natutunan nyo sa pabula? Na ang pabula ay mga kwentong hayop. Tama. Ang pabula ay kwento ng hayop. Magaling. So, tandaan na ang pabula ay kwento kung saan hayop ang gumaganap at nagsasalita sila na parang tao. At ang pabula ay may 5 elemento. Ito ay ang pamagat, Tauhan, tagpuan, banghay, aral. May tanong pa ba kayo bago tayo magtungo sa ating gagawing pagsusulit? Wala na po. Okay, so sa gagawin nating pagsusulit ay kumuha kayo ng isang buong papel at sagutan ang sumusunod. Suli. Bago natin simulan ang ating pagsusulit, Rhea, pakibasa nga ng panuto. Panuto. Isulat ang check kung ang nasabing elemento ay tama at X naman kung mali. Okay, isulat ang check kung ang nasabing elemento ay tama at X naman kung mali. Umpisahan nyo ng sagutan ang ating pagsusulit. Bigyan. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang sagutin ito.
Tapos na ba ang lahat? Opo. Okay, so sagutan na natin. Sa unang bilang, Ellen, sagutan mo ang unang bilang. Basahin. Basahin at sagutan. Ang ilog ang pamagat ng kwento. Mali ay ekes. Tama, dahil ang pamagat ng ating kwento ay ang kwento ni Kalabaw at Ni ni kambing. Kambing. Rhea, pakisagutan ang pangalawang bilang. Si Kalabaw ang kambing ang tauhan sa kwento. Tama. Check. Correct. So, Roslyn, pangatlong bilang. Ang aral na makukuha sa binasang kwento ay huwag tulungan ang nangangailangan. Ekes. Tama. Ang aral na makukuha natin kanina sa binasa nating kwento ay tulungan ang mga nangangailangan. Berlin, pang-apat na bilang. Sa kuweba ang tagpuan ng kwento. Mali, Ekes. Tama. Ang tagpuan sa kwento ay sa Ilog. ilog. Rhea, pakisagutan ang panghuling bilang. Isa sa banghay sa kwento ay ang ginawa ni Kalabaw ay naghapad ng daon ng saging at ginawang parang kubo upang may masilungan si kambing. Tama. Check. Okay, tama. Dahil tama lahat ng inyong mga sagot, bigyan ng 5 bagsak ang inyong mga sarili. Okay. So, naiintindihan niyo na ba ang ating aralin sa araw na ito? Apo. Okay, so bukas. Okay. So ito ang inyong takdang aralin para bukas. Roslyn, pakibasa nga. Basahin ang kwento ng leon at ng daga at tukuyin ang 5 elemento ng pabula. Isulat ito sa isang buong papel. Ako, teacher. At dito nagtatapos ang ating pag-aaral. Salamat. Salamat! Yes.